Nagawa mo ba talaga to para kay nanay? Para umalis na ako sa trabaho ko sa mga tera? Importante ba ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa? Oo. Kasi sinabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Na hindi ako pabor sa mga plano mo na yan. Kailan ka pa naging ganyan, Alex? Di ba dati atat na atat ka na gumanti sa kanila? Amira, matagal na panahon ng 6 na taon. Marami nang nagbago. Sige, sabihin natin. Hindi nga ako masaya sa trabaho ko ngayon, pero masaya na ako sa buhay ko ngayon. Nabanggit ba sa'yo ni Rose na tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga sa mga tera? Alex, alam ko nahihirapan ka. Ako naman din eh. Parehas lang tayo ng gusto. Yung tahimik na buhay. Pero paano natin makukuha yun kung hindi natin nabibigyan ng hustisya yung mga mahal natin sa buhay? Pag nakuha natin yun, malay mo balang araw, bumalik ang lahat sa dati. Salamat sa dinner. Kailangan ko na umalis kasi tulungan ko si nanay. Sandali. Sandali. Sorry. Sorry, Ana. Miss lang talaga kita. Sige na. Usap na lang tayo ulit. Ba't ba ang dami mong arte sa katawan, ha? Hindi ka na ba marunong sumunod sa akin? Ha? Hindi ka na marunong sumunod sa akin talaga? Maxine! Jewel, umakit ka muna. Tito Santi, what brings you here? Anong ginagawa mo kay Joel? I'm teaching her a lesson. Ayusin mo, ha? Ituring mo naman parang anak mo yung bata kung ayaw mong malata ka. Ako mo nang bahala dito. Peter. Pag-usabi ko muna siya, ha? Maiwan ko muna kayo. Sige, Bok. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Alam mo ba kung nasaan ka? Mabuti na lang may mga kilala pa ako dito sa presinto. Nagda-drive ka ng lasing, ha? Ano ba ginagawa mo sa buhay? Ilang buwan ka na rin, hindi nagpapakita sa mga kaibigan mo, sabi ni Ren. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Buntis ka raw.
gusto ni Seb, ituloy ko yung pagbubuntis ko. Pero hindi ako sure kung gusto ko maging ina. Kaya nagtago ako. Gabi-gabi, naglalasing ako. Nung 5 months na yung tiyan ko, nagising na lang ako, nasa hospital na ako. But ano yung baby? All I could think of was, kailangan ko si Seb sa tabi ko. Pero alam kong hindi siya maniniwala na nalaglag yung baby. Kasi iisipin niyang in-abort ko. And he would hate me. I felt so lost without him. Pero kahit ayaw niya mag-commit sa akin, siya lang kasi yung laging nandyan. Siya lang yung pamilya ko. Pero alam ko wala na yung chance na tatanggapin niya ako. Wala bang nakakaalam sa kanila na nakunan ka? Kailan ka ba manganganak? Dapat this week kung hindi ako nakunan. Why are you asking me this? Tino-torture mo ba ako? Hindi. Tutulungan kita. May kilala ako. Gusto niya ibenta ang anak niya. Ilang araw pa lang ang bata. Ngayon kung kukunin mo, gagawa ko ng paraan para makipagkita si Seb sa'yo. Kung tama ang pagkakakilala ko sa pamangkin ko. At kung makita niya yung bata na yun, sabihin mo sa kanya na anak niya yun. Hindi niya yung matatanggihan. At gugustuhin pa niya bigyan ng bata ng kumpletong pamilya. Tulungan mo akong paniwalain si Seb na may anak kami? Bakit? Dahil mukha ka namang kumikilala ng utang na loob. At kung kasal na kayo ni Seb, lalong lalalim ang bulsa mo. Kung anong meron siya, meron ka rin. Buwan-buwan, makikinabang ako doon. Binili mo nga yung bata para magkaroon kayo ng pamilya ni Seb. Hindi para maging dekorasyon. Mahal na mahal niya yung bata kumpara sa'yo. Kaya pag napunan niya, kung paano mo siya tratuhin, hihiwalayan ka niya. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kung kailangan kong magpanggap na mabuti akong ina to save my marriage, gagawin ko yun.